500,000 na ang lumikas habang nagpapatuloy ang mabagsik na labanan sa hangganan ng Thailand at Cambodia. May mga civilians na nasawi at kahit ang dating truth ay bumagsak. Ano ang totoong pinagmulan ng digmaang ito? Tara't unawain natin. Magandang araw mga kaibigan. Sa video natin ngayon, babalikan natin ang root cause ng alitan, historical background, kung bakit muling sumiklab ang labanan ngayong 2025 ng Thailand at Cambodia at ano ang kasalukuyang sitwasyon sa hangganan, pati na ang mga epekto sa mga sibilyan. Bago tayo magpatuloy, nais naming linawin na ang video na ito ay ginawa para sa impormasyon at edukasyon lamang. Ang lahat ng detalye ay hango sa lehitimo at mapagkakatiwalaang balita at public sources. Wala itong layuning manira, manghikayat ng galit o pumanig sa alinmang bansa o grupo. Layunin lamang ng content na ito na ipaliwanag ang konteksto, kasaysayan at kasalukuyang sitwasyon upang mas maunawaan ng publiko ang issue. Hinihikayat namin ang lahat na panatilihin ang maayos at respetadong diskusyon sa comment section. Ang alitan ng Thailand at Cambodia ay hindi bigla-bigla lamang nagsimula. Ito ay nagkaugat sa higit isang siglong colonial history at hindi malinaw na border lines. Noong panahon ng kolonyalismo, gumawa ang France at Siam, ngayon ay Thailand, ng mga kasunduan noong 1904 at 1907 upang hatiin ang mga teritoryo. Mula rito ay may mga magkakaibang interpretasyon ng mapa at boundary lines na nagdulot ng tensyon. Noong 1962, nagdesisyon ng International Court of Justice or ICJ na ang bantub na Preah Vihear Temple ay pag-aari ng Cambodia base sa signed French maps. Ngunit hindi nito nilutas ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa mga kalapit na lupaing pinaglalaban pa rin. Sa mga nakaraang dekada, may mga paulit-ulit na tensyon at pockets ng labanan, lalo na noong 2008 to 2011 nang muling sumiklab ang alitan matapos i-UNESCO ang Preah Vihear Temple. Ngayong 2025, sumiklab muli ang mas malalang kaguluhan. Noong May 27, isang skirmish ang nagbuuwi sa pagkamatay ng isang Cambodian soldier sa Chang Bok area. Noong July 24, isang landmine explosion na nag-iwan ng sugatang Thai soldiers ang mabilis na nauwi sa malawakang bakbakan sa hangganan. Nitong December 2025, bumalik ang mabagsik na labanan sa hangganan. Ang parehong bansa, Thailand at Cambodia, ay nag-aangking na dumipensa lamang sila at ang kabilang panig ang unang umatake. Sa ilan sa pinakahuling balita, umabot ng mahigit 20 katauhan ang nasawi at daan-daang nasaktan sa loob ng ilang araw na bakbakan. Mahigit 500,000 civilians ang lumikas sa hangganan dahil sa bombardment at artillery. Parehong bansa ay nag-ulat ng civilian casualties at infrastructure damage habang nagpapatuloy ang cross-border shelling at airstrikes. Ano ang nagpalala ng labanan ngayon? Ayon sa mga pahayag, inakusahan ng Thailand ang Cambodia na naglatag ng bagong landmines na nagdulot ng pagkakasugat ng mga sundalo ng Thailand at naging usapin sa pagtalima sa napag-usapang peace deal. Ang Cambodia naman ay tumangging umamin sa landmine claims at sinisisi ang Thailand sa paglabag sa ceasefires. Sa kabilang banda, nagkaroon ng external diplomatic involvement tulad ng pag-angat ng tawag para sa ceasefire ni US President Donald Trump kasabay ng mediation mula sa Malaysia, ngunit walang formal na ceasefire na naipatupad dahil patuloy ang labanan. Dahil sa labanang ito, hindi lamang sundalo ang naapektuhan. Ang mga palayan, hanay-hanay ng mga baryo, pamilya at libo-libong residente ay napilitang tumakas at maghanap ng ligtas na pamamalagi. May mga lugar na sinuspende ang mga border crossings para sa seguridad, na labis na nakakaapekto sa kalakalan at komunidad na tagal nang nagbiyabiyahe at nagtutulungan sa magkabilang panig. Sa pagitan ng mga bakbakan, may mga hakbang para magkausap ang dalawang bansa. May mga brokered ceasefire efforts at ASEAN mediation attempts upang ibalik ang kapayapaan at magbukas ng dialogo. Ngulit dahil sa hindi pagkakasundo sa terms tulad ng pag-alis ng mga landmines o pag-withdraw ng tropa, ang ceasefire ay hindi matatag. Ang Thailand-Cambodia conflict ay resulta ng malalim na historical boundary issues,
territorial claims at kasalukuyang politikal-military tensions. Ang epekto nito ay hindi lamang sa gobyerno, kundi sa mga ordinaryong buhay na nawalan ng tahanan at kabuhayan. Ngayon, tanong ko sa inyo, pinpoint. Ano sa tingin nyo ang tunay na solusyon sa ganitong alitan? Dapat bang umasa sa diplomatic negotiation, international courts, o ibang paraan? I-comment ang opinion nyo, i-like at i-share ang video na ito para mas maraming kaalaman ang maibahagi natin at huwag kalimutang mag-subscribe kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel.